Hindi masama ang pumili ng taong ibigin. Lahat tayo ay may karapatang pumili ng ating magiging buhay. Ngunit paano kung pagdating sa pagmamahal ay kukontrolin ka ng iyong mga magulang? Ipaglalaban mo pa rin kaya ang karapatan o susunod ka na lamang? Kaya naman, tungayan natin ang kwento sa buhay ng isang dalaga na itago na lamang natin sa pangalang Dayan. Ma'am, Dad, aalis muna ako. Pupunta ako ng Canada dahil sabi ng pinsan kong si Claire ay may trabaho naghintay sa akin doon. Dayan, hindi pwede. Alam mo naman hindi ba? Sinabi namin sa'yo noon, pagkatapos mag-aaral sa kolehiyo ay magpapakasal ka kay Marco Sandoval. Pinag-usapan natin to hindi ba? Pero Dad, Ma'am, may pangarap din naman ako sa buhay hindi ba? Anong saysay na pag-aaral ko kung hindi to magamit? Anak, huwag mo naman sana kami pahiyain sa pamilya nila. Ma'am, Dad, sana pabigyan niyo naman ako sa gusto ko. Sige Dayan, 3 taon mula ngayon. Pagbibigyan ka namin. Pero pagkatapos ng taon na iyon ay magpakasal na kayo. Maliwanag ba? Kinausap ng kanyang mga magulang ang pamilya ni Marco sa naging kasunduan nito. Kumpadre, bakit hindi matutuloy ang kasal? No, kumpadre, matutuloy pa rin. Kaso nga lang ay maghantay tayo ng 3 taon. Pero alam ko na tutuparin iyon ng aking anak. Basta kumpadre, tandaan mo ito. Dito nakasalalay ang pagbangon ng iyong kumpanya. Alam ko naman kasi na nalulugi na ito, hindi ba? Lumipad na itong patungong Canada itong si Dayan. Pansamantalang nakatira ito ngayon sa pinsan niyang si Claire habang inaantay niyang matapos ang mga papeles para sa trabaho. Ngunit dahil sa gusto na nitong makapasok sa trabaho, habang inantay ang tawag ng kumpanya ay pansamantalang pumasok muna ito bilang isang crew sa hotel. Wala siyang sinayang na panahon dahil ito na ang simula ng kanyang pangarap sa buhay. Ngunit isang araw, naalaala ni Dayan ang sinabi ng kanyang magulang na pagdating ng 3 taon. O Dayan, bakit ka malungkot? Hindi ka ba masaya sa trabaho mo ngayon? Hindi naman sa ganun pinsan. Hindi ko lang kasi matanggap ang kagustuhan nila mama at dad para ipakasal ako sa isang lalaki na hindi ko naman mahal. Madali lang yan Dayan. Bakit hindi mo subukan na maghanap ng lalaki dito sa Canada nang sa ganun ay hindi ka na ipagpilitan sa kanya? Pero Claire, hindi pa ako handa sa ganyang mga bagay. Dayan, what if naman magkaroon ka ng anak sa ibang lalaki? Sigurado ako, hindi ka nahabulin ng lalaking iyon. Ewan ko Claire, hindi ko alam. Naguguluhan ako. Kinagabihan, samantalang sa hotel na kanyang pinapasukan, pansamantalang nakatayo si Dayan habang pinagmamasdan ang ganda ng dagat. Hindi niya sinasadya na masagi ang isang lalaki na patungo sa isang silid. Sir, pasensya ka na, hindi kita nakita na dumaan. Nabigla ang dalawa dahil sa hindi inasahang pangyayari. Nakasuot ng magandang kasuotan ang binata. Mukhang galing pa ito sa ibang bansa habang bitbit nito ang kanyang maleta. Okay lang iyon miss, basta sa susunod ay mag-iingat ka. Sir, salamat po. Anyway miss, pwede bang umorder ng beer at ihatid mo sa room 107? Yes sir, walang problema. Habang kumuha ng beer itong si Dayan, kasalukuyan namang naliligo sa may bathroom itong si James. Maya-maya lamang ay kumatok na ang dalaga, hawak ng beer nito. Ngunit pagbukas nito ng pinto ay gulat siya dahil nakita niya na nakatuwalya lamang ang lalaki. Sir, eto na pala ang beer na order nyo. Hindi may iwasan na magkatinginan ang mga ito habang hawak ng lalaki ang beer. Anyway miss, maraming salamat nga pala. Tsaka pala, anong pangalan mo? Ako nga pala si Ann. Nagdalawang isip itong si Dayan na ipagtapat niya ang tunay na pangalan. Ngunit sa oras na iyon ay napalunok si Dayan sa pagtitig sa binata. Nasilayan niya kung gaano kagwapo ang lalaking iyon. Siya nga pala, ako nga pala si James. Nice to meet you, Ann. Medyo kakaiba ang naisip ni Dayan sa oras na iyon kung sakaling magpapakita ng motibo ang lalaki. Bagamat nahiya itong si Dayan na pumasok sa silid, pero ito na ang kanyang pagkakataon. Wala na siyang sinayang na oras, sinunggaban niya ang lalaki. Nagulat si James sa ginawa ng dalaga, pero nariyan na ang pagkain. Bakit hindi pa niya ito kakainin? Ito ang unang beses ni Dayan sa lalaki. Sa lalaking hindi pa rin naman niya lubusang kilala. Basta ang malaga ngayon sa kanya ay matupad ang kanyang plano at wala ng iba. Hindi makapaniwala ang dalawa sa oras na iyon, lalo na si James. Sa lahat kasi ng babaeng nakasama niya ay iba itong si Ann.
Sorry sir, it's just a game only. Ano ibig mong sabihin, Ann? Hindi ba, gano'n naman ang kalalakihan, di ba? Na gusto na ito. Umalis si Dayan sa silid na iyon. Isang taon nang nakalipas. Hello my baby boy, sabay halik sa bata. Matapos ang pangyayaring iyon ay nagbunga ito. At ito ang anak na si Carl. Naalaala pa rin ni Dayan ang mukha ng lalaking iyon na naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng isang cute na anak. At naging dahilan para hindi matuloy ang kasal niya. Ngunit ang kapalit nito ay ang pagtakwil ng kanyang mga magulang noon. Noong una ay tila nahirapan siya, ngunit pinandigan niya sa sarili na kaya niyang tumayo sa kanyang sariling paa. Sa tulong na rin ng kanyang pinsan na si Claire, malaki ang kanyang pasalamat dito dahil hindi siya nito iniwan. Claire, isang malaking utang na loob ito sa iyo. Hayaan mo balang araw ay masuklian ko rin ang kabutihang ginawa mo sa akin. Dayan, masaya akong natulungan kita, lalo na ngayon sa sitwasyon mo. Nakapangasawa itong si Claire ng isang Canadian na mahal siya nito. Bagamat wala pa silang anak pero naniwala silang mag-asawa na darating din ito. Kaya habang wala pa ay si Carl muna ang kanilang inaalagaan. Umalis itong si Dayan sa hotel. Simula nang nabuntis ito dahil ayaw niyang maalaala ang nakaraan sa hotel. Kaya naman, pumasok ito bilang freelancer. Ganun pa man ay nagpasalamat pa rin siya dahil nabigyan niya ng pangailangan ang kanyang anak. Samantalang, matapos ang pangyaring iyon sa buhay ni James, hindi na siya mapalagay. Laging sumasanggi sa kanyang isipan ang babaeng nakasama niya sa hotel. Lagi niya itong binabalikan at inahanap ang pangalang Ann, ngunit wala ito roon. Maski ang address nito ay hindi tugma. Kaya naman ay hindi ito matagpuan. Briggs, ano nangyari? Kumusta ang paghahanap niyo kay Ann? Boss, ginagawa namin ang lahat pero hindi pa rin siya namin nakita. Briggs, gawin niyo ang lahat. Nagsayang ako ng pera para dito. Samantalang pag-uwi ni Dayan galing sa trabaho, isang hindi familiar na numero ang tumawag sa kanyang cellphone. Hello, this is Ann Santos? Yes ma'am. Anyway, this is the Power Corporation of Canada and we would like to inform you that you are one of the qualified applicant and having an interview tomorrow. Labis ang sayang naramdaman ni Dayan dahil halos taon rin ang kanyang hinintay para tawagan siya sa kumpanyang ito. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagasikaso na si Dayan para sa kanyang interview at pinalangin niya na sana ay makatulong ito sa kanyang pag-ahon. Congrats pinsan, pagbutihan mo, kaya mo yan. Ako nang bahala kay Baby Carl. Maraming salamat Claire. Umalis na ito at nagpunta sa kumpanya. Labis ang kanyang paghanga dahil napakalaki nito. Marahil ay maraming empleyado sa loob. Maya-maya lamang ay lumapit sa kanya ang isang babae at iyon ang sekretary ng boss nila. Are you Dayan Santos, right? Yes ma'am. Sige Miss Dayan, ibibigay ko muna ang iyong application kay boss. Tatawagan na lamang kita, okay? Thank you po. Good morning Sir James. Narito na pala ang bago nating magiging empleyado. Sige, papasukin mo siya rito. Parang tumigil ang pag-ikot ng oras na makita niya ang CEO, ang lalaking hindi niya inasahang makitang muli. Oh, na-surprise ka ba Ann? I mean, Dayan? Napalunok itong si Dayan sa kanyang nakita. Hindi niya alam ang gagawin kung tatakbuhan niya ito o lalabas ng opisina. Malaki ang opisina pero sa oras na iyon ay parang ang sikip sa kanyang paningin. Anyway honey, just call me James, one-hit man. Mr. CEO, nagpunta ako dito para mag-apply, hindi para sa mga bagay na lumipas na. And that was accidentally between us, hindi ba? Ngunit, hindi naman talaga nakalimutan ni Dayan ang nangyari noon. Nice sportswoman, magaling kang maglaro. Mr. CEO, bakit tila ikaw yata ang galit ngayon? Samantalang lalaki ka naman at walang nawala sa'yo, hindi ba? Sana, ikaw na naghabol sa akin Dayan, pero bakit? Anong plano mo? Wala bang halaga sa'yo ang nangyari sa atin? Mr. CEO, kung inaakala mo na maghabol ako sa'yo dahil mapera ka, no. Huwag kang mag-alala dahil wala kang dapat nanugutan sa akin. Sa oras na iyon ay biglang pumasok sa isipan ni Dayan si Baby Carl. Kailanman ay hindi niya malalaman na nagbunga ang gabing iyon sa amin. Alam mo Mr. CEO, kung hindi ka nagpunta sa hotel na iyon ay marahil sa iba ko na ibigay ang pagkababae ko. Nagkataon lang na ikaw ang naroroon. Labis tuloy ang pagtitimpi ng binata sa kanyang mga sinabi, kaya bigla itong lumapit sa kanya at agad siyang niyakap. Naalala ni Dayan
ang amoy na iyon sa hotel. Ngunit bigla itong napaatras mula sa pagyakap ni James sa kanya. Dayan, hindi mo kailangan magtrabaho sa kumpanyang ito. Ibibigay ko sa iyo ang bagay na gusto mo. Sumama ka lang sa akin at babayaran kita. Hindi pwede. May baya ko, hindi ba? Tutol si Dayan sa binabalak na James dahil maaring malaman nito ang kanyang lihim. Dayan, kung may balak kang tumakas sa akin, pagsisihan mo ito. Siguradong gagapang ka sa lupa. Kahit saan ka man maghanap ng trabaho, hindi ka makakahanap at babalik ka rin sa akin. Nagiba ang pakiramdam ni Dayan sa sinabi ng lalaki. At sino ka para magsalita ng ganyan para sa akin? Wala kang karapatan. Kahit isa ka pang CEO. Marahil ito na huli nating pagkikita. Tumalikod na ito ngunit bigla siyang hinila ng lalaki. Ano ba? Bitiwan mo ko, James. Wala kang karapatan para ganituhin mo ako. Umalis na ito palabas ng kumpanya at naghanap ng mga playan, ngunit lahat ng napuntahan niya ay walang bakante kahit na alam niyang kulang sila ng tauhan. Dahil ba ito kay James kung bakit hindi ako tanggap sa mga kumpanyang inaplayan ko? Medyo nangamba itong si Dayan dahil anumang oras ay maubos na ang kanyang ipon, lalo na ngayon na may anak na siyang inalagaan. Wala na siyang ibang naisip na paraan kundi bumalik sa lalaking sarkastiko. Pagdating sa entrance ay nakausap niya ang receptionist. Hello ma'am, may appointment po ba kayo kay Sir James? Wala, personal matters lang ito. Ma'am, hindi po pwede iyan. Hindi po kami pumapayag na walang appointment sa kanya. Maya-maya lamang ay may boses lalaki mula sa kanilang likuran. Miss, siya nga pala ang fiancé ng kapatid ko. Sir Raymond, good morning po. Pasensya na, hindi ko kasi siya kilala. Magkasabay silang sumakay sa elevator, ngunit masama ang tingin nito sa kanya. Sino ka ba? Huwag mong sabihin na isa ka sa mga babae ni James at gusto mong humingi ng pera? Ay naku talaga ang kapatid ko. Hindi na natuto. Nasa tapat na sila ng opisina ni James. Mula sa loob ay narinig niya tila may nag-uusap sa labas. Pagbukas niya ng pinto, Brother, mabuti at narito ka na. Dayan, it's you. Mabuti tumalik ka. Kuya, kilala mo siya? Oo naman. Dayan, pumasok sa loob. Brother, it's been a year. Simula na umalis ka sa Australia. Hinahanap ka palagi ni Dad. Para ano? Ipapakasal ako sa babaeng hindi ko mahal? No, Raymond. Masaya na ako dito sa Canada. Bakit kuya? Dahil ba sa babaeng ito, kaya nagbago ang desisyon mo na bumalik sa Australia? Wala ka na roon, Raymond. Ang mabuti pa ay umuwi ka na sa mansyon. Samantalang tahimik lamang si Dayan habang nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Well, Dayan, mabuti at bumalik ka na. So, ibig sabihin ba nito ay pumapayag ka na? Alam mo, CEO James, hindi ko alam kung ano ang gusto mo mangyari. Marami na akong ina-applyan pero lahat sila tumatanggi. Dahil ba ito sa'yo ha? Dayan, hindi ba sinabi ko sa'yo noon, sa oras na tumapak ka, ang mga pamo sa labas ng kumpanyang ito ay gagapang ka dahil walang tatanggap sa'yo? Alam mo James, ang gwapo mo sana pero kung gaano ka gwapo, kabaliktaran naman ang ugali mo. Dayan, mahirap ang gawin ang kondisyon ko. Ang gagawin mo lang naman hindi ba ay tumira sa mansion ko at gawin ang lahat ng gusto ko. Isa pa, babayaran naman kita hindi ba? James, kung masaya ka sa ginagawa mo sa akin, sige, ituloy mo. Pagsisihan mo ito sa huli. Muling lumabas ng opisina si Dayan na may sama ng loob dito. Ngunit labis naman ang pagtataka ng binata sa sinabi ni Dayan. Nang makarating na ito sa tahanan, niyakap niya ang kanyang anak. Claire, wala talaga. Kahit anong gawin ko ay wala akong magagawa. Siguro ay hindi para sa akin ang Canada. Pinsan, kaya mo yan. Huwag kang sumuko. Pero anyway, tumawag pala kanina. Sila tito at tita, hinahanap ka nila. Alam mo ba na umiyak sila kanina habang kausap ko sa telepono? At gusto nilang pauwiin ka sa Pilipinas dahil okay na raw ang lahat. Labis naman ang tuwa ni Dayan sa balita ng kanyang pinsan. Oo, sa katunayan nga ay nagpadala na ito ng pamasahe para makauwi na ito ng Pilipinas. Samantalang sa mansyon ni James ay hindi niya may alis sa kanyang isipan ang huling sinabi ng babae. Balang araw, pagsisihan mo ito. Anak, pasensya ka na sa nagawa namin noon. Alam naman namin na mali iyon. Kaya, pwede ka na umuwi anytime. Okay lang ma, alam ko naman na ginagawa niyo iyon para sa atin. Siya nga pala anak, kumusta naman ang apo namin? Eto ma, 2 years old na, medyo makulit na nga eh. Ganun ba anak? Siya nga pala, anong plano mo sa kanya? Saan ma? Sama ng anak mo?
Ma'am, wala akong balak na ipalam sa kanya dahil baka magkagulo lang ang buhay namin dahil sa kanya. Anyway anak, alam mo ba na si Raymond pupunta din ng Canada? Ganun ba ma'am? Good to hear that. Sana magkita kami dito. Habang nakaupo itong si Diane sa sala, napansin ni Claire ang itsura ng pinsan na halos hindi may pinta. Diane, may problema ka ba? Ay, wala naman Claire. Naisip ko lang kasi kung ipagtapat ko kay James ang katotohanan. Ngunit natatakot ako dahil baka mamaya ay hindi niya tatanggapin ang anak ko. Alam ko kasi na babaero siya at malamang marami itong anak sa ibang babae. Kaya baka hindi niya tanggapin ang anak ko. Diane, alam mo, may karapatang malaman ni James ang totoo. Gusto man niya o hindi ito ang bata, basta sinabi mo sa kanya ang katotohanan. Alam mo, balang araw kapag nasa tamang isip na si Carl, baka magtanong siya kung sino ang daddy niya. Gusto mo bang sa ibang tao pa niya malaman ang totoo? Mahirap iyon Diane, kaya sana pag-isipan mo. Bahala na Claire, panahon na lamang ang magsasabi. Samantalang, isang umaga noon ay nagtungo itong si Diane sa isang grocery store para mamili ng mga pagkain para kay Carl. Sa hindi niya inasahan, nakita niya ang lalaking si Raymond na namili rin ng grocery. Diane, kumusta? Raymond, ayos lang naman ako. Anong ginagawa mo sa Canada? Isang mahabang istorya Diane, pero ang totoo ay ginawa ko ang ambassador ni Dad sa kumpanya niya para makipagkita sa CEO ng The Power Corporation of Canada. Laking gulat ni Diane sa kanyang narinig. Ano? Tama ba ang narinig ko na kumpanya? Bakit Diane? May problema ba doon? Wala naman Raymond. Siya nga pala Diane. Pwede ba akong dumalaw sa inyo? Para saan Raymond? Wala lang. Gusto ko lang makita ang anak mo para makilala ko siya at alam mo na, maging tito niya ako. Ay naku Raymond, nakatawa talaga. Diane, alam ko kasi na wala na akong mag-asa sa'yo, di ba? Kaya sa anak mo na naman ako makipagkaibigan. Yan kung gusto mo. Sige, kung gusto mo. Puntahan mo lang kami sa address na ito. Sige Diane, pupunta na ako sa sunod na linggo matapos ng meeting namin. Sir James, narito na po ang representative ng kumpanya, Raymond Sandoval. Good, papasukin siya rito. Mr. Sandoval, nice to meet you. Nice to meet you too, Mr. Saavedra. Well, alam mo Mr. Sandoval, alam kong isa ang kumpanya ninyo sa Pilipinas na may magandang performance at quality pagdating sa mga materials na gusto ko. Kaya wala tayong pag-usapan na. Just sign the contract and follow the payment. Okay, Mr. James Saavedra. Thank you so much for your trust and don't you worry about this contract. We can do it as long as possible. Lumabas na itong si Raymond mula sa kumpanya ni James. Hindi niya akalain na napalaking kumpanya ito sa Canada. Excuse me, dito ba nakatira si Diane Santos? Yes po, pero sino po sila? Ako nga palang kaibigan niya, si Raymond Sandoval. You mean, yung lalaking balak sa nang pakasal niya? Oo, ako nga yun. Sige Raymond, pumasok ka na. Tatawagin ko lang siya. Diane, may bisita ka from Philippines. Napagtanto agad nitong si Diane kung sino itong bumisita sa kanya. Pinsan, bakit nandito siya? Yung lalaking pinagkasundo sa'yo, di ba? Okay lang yung pinsan. Alam mo, tanggap na niya ang totoo na wala na kami at kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Ay nako pinsan, mag-ingat ka pa rin sa kanya. Alam mo, sa pagkakaibigan, nagsisimula ang lahat. Salamat Claire sa paalaala. Ito na ba ang aking inaanak? Diane, napagwapo naman ito. Manang-mana sa ama. Hello baby Carl, I bought some toys for you. Labis naman ang saya ng bata magmula nang binigyan nito ng laruan. So Raymond, kumusta naman ang meeting mo with the CEO? Ayos naman Diane, medyo may pagka-stricto ang lalaking iyon, but we get the deal. So, anong plano mo kay baby Carl, Diane? Alam na ba ito ng kanyang ama? Raymond, wala akong balak na ipalam sa kanya ito. Ganun ba? Eh di ako na lang Diane. Raymond, please, alam mo naman hindi ba kung bakit ako nasa Canada? Dahil sa'yo. Okay, basta kapag may kailangan ka, huwag kang magtubili ang tawagan ako Diane ha. Salamat Raymond sa malasakit mo. Isang linggo ang pamamalagi ni Raymond sa Canada. Kaya naman ay binigyan niya ng pagkakataon ang kanyang sarili para makapag-relax dahil pag uwi sa Pilipinas ay siguradong abala ito sa trabaho. Sige Diane, pupunta muna ako sa hotel na tinutuluyan ko. Kinabukasan, maagang nagising itong si Diane para pumasok sa kanyang sideline na trabaho.
Bagamat mababa lamang ang sahod para sa kanya ay malaga ito sa ngayon. Habang naglalakad ito sa daan ay napansin niya na may sasakyang sumusunod sa kanya. Walang duda, marahil ito na ang mga tauhan ni James na laging nagmamatiyag sa kanya. Kaya naman, mabilis siyang naglakad patungo sa isang maliit na eskinita. Mabuti na lamang at nawala sa kanyang paningin ito. Hindi pa rin makamove on itong si James Saavedra sa pagtanggi ni Dayan sa offer niya. Kaya naman ay araw-araw niya itong pinapahanap. Paglabas ng eskinita, nang laki ang kanyang mga mata dahil sa lalaking kaharap niya. James, anong ginagawa mo rito? Dayan, pwede ba tayo mag-usap? Hindi ba walang tayong pag-uusapan pa? No, Dayan. Alam kong may tinatago ka sa akin. Bakit ayaw mong sumama sa akin at tanggapin ang offer ko bilang personal assistant ko? Alam mo, James, hindi naman PE ang hinahanap mo, hindi ba? Kundi magpapaligaya sa'yo. Hindi ba? James, bakit ayaw mong humanap ng iba na masigit pa sa akin? Ang totoo, may gusto naman talaga itong si Dayan sa lalaki. Ngunit, ang gusto niyang mangyari ay hindi lamang dahil sa kanyang katawan, kundi yung talagang mahal siya nito at may respeto. Maya-maya lamang, ay may biglang tumawag sa kanyang cellphone. Hello, pinsan. Ano nangyari? Dayan, pwede bang umuwi ka muna? Bakit? Si Carl. Parang masamang kanya pakiramdam at umiyak dito. Sige, babalik muna ako. Nagmamadaling naglakad itong si Dayan. Teka lang, Dayan. Sino si Carl? Sinasabi ko na nga ba na may tinatago ka sa aking lalaki, ano? James, wala kang pakialam kung sino siya sa buhay ko. Diyan ka na, magmadali ako. Biglang hinawakan siya nito sa braso. Sumakay ka na, Dayan. Ihatid na kita. Labis ang pag-alala ng ina sa kanyang anak kung ano na ang nangyari dito. Habang pinagmasdan siya ng lalaki na hindi mapakali, nawala sa isip ni Dayan kung sino ang kasama niya ngayon sa loob ng sasakyan. Ang gusto lamang niya ay makarating sa bahay at makita ang anak. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay nasa tapat na ito ng gate. Agad itong lumabas at pumasok sa loob. Nakita niya si Raymond. Claire, ano nangyari kay Carl? Dayan, parang nilalagnat siya. Pag-alis kasi ng bahay nitong si Dayan, mabuti na lamang at siya namang pagdating nitong si Raymond para bumisita sa kanila. Pero napansin niyang may kakaiba sa bata. Kaya sinabi niya ito kay Claire. Tara, dali natin siya sa ospital. Kinarga ni Raymond palabas ng bahay, ngunit nakita niya na may sasakyang nakapark sa harapan. Nagulat siya dahil ang nagmamaneho nito walang iba kundi si Mr. James Saavedra. Anong ibig sabihin nito, Dayan? Siya ba ang lihim na tinatago mo sa akin? Si Mr. Sandoval? At may anak pa kayo? Pwede ba, James? Mamaya ito pag-usapan. Kailangan ko dalhin ang anak ko sa ospital. Pagdating sa ospital ay diniretso agad ito sa emergency room para mabigyan agad ng lunas. Mabuti na lamang at nagapan ito at nawala ang pagkabahala ng ina. Samantalang sa labas naman ng ospital ay naghintay ang dalawang lalaki. Mr. Sandoval, hindi ko inaasahan na muli tayo magkikita dito matapos ng meeting natin. Ang ibig sabihin ba nito, Mr. Sandoval, na may namagitan sa inyong dalawa ni Dayan? At yung batang iyon ay anak mo? At hindi agad napagsalita sa oras na yun si Mr. Raymond. Ngunit naalaala niya ang sinabi ni Dayan na kailanman ay hindi niya ipapakilala ang tunay na ama. Oo, tama, Mr. Saavedra. Ako ang ama ng bata. Naging kami noon. Nasa Pilipinas pa lamang, ngunit nakipaghiwalay siya sa akin at nagtungo dito sa Canada. Mr. Saavedra, I hope na hindi apektado ang mga bagay tungkol sa ating mga negosyo. Siya nga pala, Mr. Saavedra, bakit mo pala kilala si Dayan Santos? Well, it's about the job that I offered to her as my personal assistant, but I think she needs more time to decide. Napagtanto ni Mr. Sandoval na maring si James Saavedra ang tunay na ama ni Baby Carl. Ngunit kinakailangan itong ilihim ni Dayan. Dayan, pwede bang usap tayo? Yung tayo lang? Saad naman ni James. James, alam mo na ngayon ang sekreto ko. May anak ako, kaya ayaw kong pumasok bilang personal assistant mo dahil sa anak ko. Gusto kong umuwi ng maaga pagkatapos ng trabaho para malagaan ko siya. Sige, Dayan, aalis na ako. Anyway, kapag okay nang lagay ng anak mo ay pumunta ka sa office ko. Bibigyan kita ng trabaho na gusto mo. Sakay ng kanyang sasakyan patungo sa opisina. Halos hindi mapinta ang kanyang itsura dahil sa kanyang natuklasan. Pagdating sa opisina, "Oh bro, saan ka galing? Bakit ang tagal mo?" "Wala lang, may pinuntahan lang ako." "Baka naman yung babae mo ano?" "Alam mo, huwag mo pilit ang sarili mo sa kanya kung ayaw niya. Bakit hindi mo balikan si Natalie? Naghintay lamang siya sa'yo. Alam mo kapatid, kung gusto mo si Natalie, di sa'yo na. Kuya naman, tinutulungan nga lang kita eh. Hindi mo ba napapansin
na gusto lamang niya ng marangyang buhay. Alam mo, gusto ko sa isang babae yung katulad ni Dayan, may pagpahalaga sa taong mahal niya. Pero kuya, hindi ba? Hindi ka naman mahalaga sa kanya? Hindi ako susuko, may araw din nalalapit siya sa akin. Samantalang, sa bahay nag-usap sina Claire at Dayan. Paano yan pinsan? Dumating na ang kinakatakutan ko. Malalaman ni James ang totoo. Anong gagawin ko ngayon? Iyan ang abang sinasabi ko sa'yo, Dayan. Ipagtapat mo na kasi sa kanya ang totoo habang maaga pa. Hindi, Claire. Baka sabihin niyang pera lamang habol ko sa kanya. Kaya naman ay nakapagdesisyon itong si Dayan na umuwi ng Pilipinas. Total naman ay may natira itong pera at yung pinadala ng kanyang mga magulang. Nang araw ding iyon ay nagligpit sila ng mga gamit dahil bukas ng umaga ang flight nila pauwi ng Pilipinas. Hello Claire, nasaan na kayo? Dito lang ako maghihintay sa airport. Magkasabay sina Raymond at Dayan pauwi ng Pilipinas dahil gusto niyang iwasan ang lalaking ama ng kanyang anak. Paano Dayan? Ikumusta mo lamang ako sa mga tita-tito ko. Alam mo naman, di ba? Abala ako ngayon sa deal namin ni Mr. Saavedra. Dadalaw ako sa inyo kapag may oras ako. Ma'am, Dad, nandito na kami. Hello Dayan, mabuti at umuwi ka na. Yes ma'am, eto nga pala si Baby Carl. Hello Apo, welcome to Philippines. Anak, ang cute naman ito. Parang di mo kamukha. Oo nga ma'am, nagmana sa ama niya. Ma'am, nasaan si Dad? Ayun, nasa trabaho. Kahit papaano ay nakabawi tayo mula noon. Ma'am, gusto kong sumama kay Dad sa kumpanya natin. Gusto kong matutunan kung paano mamalakad dahil lalaki ang anak ko. Good to hear that, Dayan. Samantalang sa mansyon naman ng mga Saavedra, hindi napakali itong si James sa katotohanan para kay Dayan. Ngunit isang alaala ang bumalik sa kanyang isipan. Noong gabing iyon, may nangyari sa kanilang dalawa sa loob ng hotel. Hindi niya makalimutan ang babaeng kanya nakasama ay isang babae na wala pang galos. Siya pa lamang ang nakauna nito. Kaya naman, isang malaking palaisipan ngayon sa kanya na magkaroon ito ng anak sa dati niyang kasintahan. Kaya naman, in the first place, siya ang nakauna rito. Kaya isang malaking katanungan ito sa kanya. Maaring ako ang ama ng batang iyon. Kaya naman ay walang pagdalawang isip at nagtungo ito sa tahanan ni Claire. Pwede ko ba makausap si Dayan? Hindi alam ni Claire kung ano ang kanyang gagawin. Magsalita ka. Nasaan si Dayan? Nasaan ang anak ko? Nanginig siya sa takot. Mr. Saavedra, si Dayan at Carl po ay... Ano? Umuwi ng Pilipinas nitong umaga lang. Claire, magtapat ka sa akin kung ayaw mong guluhin ko kayo mag-asawa. Sino ang ama ni Carl? Sino? Mr. Saavedra, ikaw ang ama ni Carl. Labis ang galit na may halong saya sa kanyang nararamdaman. Ano bang plano ng babaeng iyon? Bakit hindi niya pinagtapat sa akin? Ano ba ang plano ng babaeng iyon? Hindi ito maaari. Gusto kong makita at mayakap ang aking unang anak. Pagbalik niya sa mansyon, Kuya, saan ka pupunta? Ikaw mo nang bahala rito ha. Pupunta muna ako ng Pilipinas para kunin ko ang anak ko. Ano? You mean, may anak ka sa babaeng iyon? Kuya, nahibang ka na ba? Sa dami namang babaeng nagagusto sa'yo, nandyan si Natalie. At talaga pang si Dayan pa ang gusto mo? Kuya, nababaliw ko na talaga. Pwede ba? Huwag kang makialam sa akin. Buhay ko ito. Sige, ikaw muna ang bahala rito ha. Walang sinayang na oras at panahon si James na makapunta sa Pilipinas. Dahil isang half Filipino at half Canadian, madali lamang sa kanya ang proseso ng mga papeles. Tinawagan niya ang mga kamag-anak sa Pilipinas para sunduin siya sa airport. Lumapag na ang eroplanong sinasakyan ni James Saavedra. Kasalukuyan naman siyang hinihintay ni Mang Ador sa waiting area. Siya at ang kanyang asawa, ang katiwala ng mga magulang nito, simula nang nag-migrate sila sa Australia. Ngunit nakabase itong si James sa Canada. Sir James, magandang hapon sa iyo. Binatang binata ka na talaga ngayon at ang gwapo mo pa. Salamat Mang Ador. Anyway, nasaan nga pala si Manang Yuli? Ayun, nasa mansyon naghantay para sa pagdating natin. Pagdating sa mansyon, medyo nanibago itong si James. Bata pa lamang kasi ito na ibang bayan. Kaya pag-uwi ng Pilipinas, medyo hindi pamilyar ito sa mga lugar. Sir James, magpahinga muna kayo. Tinawagan ni James itong si Mr. Sandoval para kumustahin ang deal nila sa negosyo kung okay na ito. Hello, is this Raymond Sandoval? Yes. Sino sila? It's me, James Saavedra. Oh, Mr. Saavedra, anong may paglilingkod ko sa'yo? Alam mo Mr. Sandoval,
Narito ako ngayon sa Pilipinas for some reason and I want to talk to you tomorrow morning, okay? Okay, Mr. Saavedra, no problem. Maya-maya lamang ay tinawag na ito ni Manang Yuli para kumain. Manang, ang sarap talaga ng luto mo. Namus ka ito, adobo, sinigang, ganun ba? Sige iho, kumain ka lang. Siya nga pala James, bakit ikaw lang mag-isang pumunta sa Pilipinas? Nasaan pa ng girlfriend mo? Naku Manang, wala akong girlfriend. Ganun ba? Sino yung tinutukoy ng dad at mom mo? Nasa Australia na si Natalie. Ah, siya ba? Naku Manang, siya lang naman ang may gusto, pero ako, wala akong gusto sa kanya. Pero Manang Yoli, may babae ako nagustuhan at narito siya ngayon sa Pilipinas. Hindi ko alam kung paano ako magsimula. Iho, madali lang iyan. Suyuin mo siya, ligawan mo, bigyan mo ng mga bulaklak. Siguradong ma-appreciate niya ang ginagawa mo at kapag tinanggap niya iyon, siguradong gusto ka rin niya. Ganun ba Manang? Parang nanibago yata ako sa ganyang paraan. Pero it's a big challenge for me. Kinabukasan, maagang gumising itong si James para mag-meet up sila ni Raymond Sandoval. Nagkita sila sa isang coffee shop na malapit lamang sa kanilang lugar. Mr. Saavedra, good morning. Nice to meet you. Good morning din sa iyo, Mr. Sandoval. Alam mo, nakipagkita ako sa iyo ngayon dahil gusto kong kumustahin ang ating napagkasunduan. Well, Mr. Saavedra, it's good. Maybe by the end of this month, we can deliver the materials after the coordination of custom. Good! Mr. Sandoval, it's nice to hear that. Pero alam mo Mr. Sandoval, hindi yan ang mahalaga sa akin ngayon. Narito ako ngayon sa Pilipinas. Gusto kong pag-usapan ang tungkol kay Dayan Santos. Ano ibig mong sabihin Mr. Saavedra? Well, pinagtapat sa akin ni Claire ang lahat tungkol sa anak ni Dayan at kung sino ang ama ni Carl. Mr. Saavedra, yes, nagsinungaling ako sa iyo. Mr. Sandoval, alam mo, ayoko ng ganung tao na pagdating sa trabaho, but it's different. Tell me, nasaan nakatira si Dayan Santos? Pasensya ka na Mr. Saavedra. Ito kasing si Dayan, gusto itago ang lahat. Bakit? Ano bang kanyang dahilan? Alam mo Mr. Saavedra, sasamahan lamang kita sa kanya, pero hindi ko alam kung anong rason niya. Nagtungo itong si James sa flower shop para bumili ng rosas. Maya-maya lamang ay kumatok na sila sa pinto. Dayan, kumusta? Oh Raymond, anong ginagawa mo rito? Mabutit na padalaw ka. Come in. Dayan, siya nga pala may kasama ako. Miss Dayan Santos, kumusta? Sabay abot nito ng mga dalang bulaklak. Tinanggap naman ni Dayan ito, ngunit labis ang kanyang pagkagulat nang makita ang lalaki na kanyang iniiwasan. So paano Dayan? Mr. Saavedra, aalis mo na ako. Sige Mr. Sandoval, maraming salamat. James, halika. Pumasok ka muna sa loob. Ano bang sadya mo rito? Dayan, ang sama mo talaga sa akin. Alam mo, inamin na sa akin ni Claire at Sandoval ang lahat. Ang alin James, I'm the father of Carl, hindi ba? Bakit mo ginawa sa akin ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin nung buntis ka pa? James, hindi ko gustong malaman mo ito dahil baka sabihin mo na pera lamang habol ko sa'yo at hindi mo tanggap ang bata. Nagkakamali ka sa iniisip mo Dayan. Tanggap ko si Carl bilang anak ko. Oo, inamin ko na marami akong babae noon. Pero hindi ko sila gusto. Ikaw ang gusto ko. Gusto kita Dayan, mahal kita. Marahil ay hindi ka maniwala sa mga sinasabi ko sa'yo pero deep inside, yan ang totoo. Patawaran mo ko Dayan sa mga pagtrato ko sa'yo noon. Alam mo, gusto kong makita ka palagi. Hindi ako palagay kapag wala ka. Kaya nga sinadya ako na maging personal assistant kita pero ayaw mo naman. James, oo, inamin ko rin na may gusto ako sa'yo. Pero hindi ko pinapalata dahil gusto kong ikaw mismo ang magtapat sa akin at pahalagaan mo ako. Maya-maya lamang ay biglang umiyak si Carl mula sa kanyang pagkatulog. Halika James, gusto mo makita ang anak mo? Maya-maya lamang ay may nag-doorbell sa pinto. Anak, narito na kami ni Dad. Ma'am, mabuti naman at dumating na kayo. Dayan, sinong lalaking iyan? Ma'am, Dad, siya nga pala si Mr. James. Siya pala ang CEO ng The Power Corporation of Canada at siya rin ang ama ni Baby Carl. Magandang araw po sa inyo tita, tito. I am James Saavedra and nice to meet you po. Anak, bakit ngayon mo lang siya pinakilala sa amin? Itong lalaking ito. So, kailan ang kasal? Ma'am naman, kasal agad? Hindi pa nga namin lubos ang kilala ang bawat isa. We need more time ma'am to know each other. At dahil doon, araw-araw laging dinadalaw ni James itong si Dayan sa kanilang tahanan na may dalang bulaklak. Kaya naman, hindi maiwasang mas lalong nahulog ang loob nila sa bawat isa.
Maya-maya lamang ay tumawag ang kapatid ni James mula sa Canada. Hello kuya, nandito si Natalie sa office. Nagwawala, hinahanap ka. Sabihin mo sa kanya na hindi naman naging kami. Sige kuya. Isang umaga. Dayan, hindi na ako magpapatumpik pa. Will you marry me? James. Ano Dayan? Mahal mo rin ba ako? Alam mo James, mahal na mahal kita. Yes, I do. Labis ang sayang naramdaman ng dalawa. Walang nagawa na ang mga magulang ni Dayan. Basta mahalaga sa kanila ay mahal nila ang bawat isa. Samantalang, nalaman naman ito ni Natalie. Subalit wala rin siyang nagawa kundi tanggapin na lamang ito. Samantalang, naging maganda ang takbo ng negosyo ni Raymond sa Pilipinas dahil sa tulong ni James Saavedra. At hindi naglaon. Nagpakasal na nga itong sina Dayan at James. Pansamantala muna ito nakatira sa kanilang mansyon habang inaantay ang kanilang flight patungong Canada. James, manganak na ako. Manang Yuli, samahan mo ako. Manganak na si Dayan. Agad itong nagtungo sa ospital. Dok, kumusta ang asawa ko? Mr. Saavedra, maayos naman ang lagay ng asawa mo. At ang bata, well, isang malusog na babae. Labis ang sayang naramdaman nitong si James. Dayan, kumpleto na. Isang lalaki at isang babae. Perfect. James, ang bilis mo kasi. Parang wala kang kapaguran. Sa buhay ng tao, ika nga, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya mga kaibigan, kung ano ang gusto mo sa buhay, gawin mo. Basta ang mahalaga ay hindi ka nakatapak ng damdamin ng iba. Hanggang dito na lamang kaibigan. Maraming salamat muli sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel. At kung nagustuhan nyo ang kwento ni Dayan at James ay huwag mong kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat.